Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo para pag-usapan ng ilang mga kawili-wiling kaalaman mula sa buong mundo pati na rin sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Ngayong araw susuriin natin ang isa sa pinakamainit na geopolitical hotspot sa planeta, ang mahalagang rutang pandagat na tinatawag na Kipot ng Hormuz. Kung titingnan ang mapang ito, makikita ninyo ang isang makitid na anyong tubig, ngunit hawak nito ang tibok ng pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman, ang nagpapasiklab sa karagatang ito kamakailan ay hindi lamang ang mga dambuhalang oil tanker, kundi isang digmaan ng mga salita, isang insidente ng pagbibiro na puno ng mga estratehikong kalkulasyon ng dating Pangulo ng Amerika na si Donald Trump, at ang mariing tugon mula sa Islamic Republic of Iran sa forum ng United Nations. Bago tayo lumalim sa mga nakakagulat na pahayag, kailangan muna nating maunawaan ang estratehikong konteksto. Ang Kipot ng Hormuz ay hindi lamang isang simpleng daan ng tubig. Ito ang lalamunan ng mundo. Araw-araw, milyon-milyong bariles ng langis ang dumadaan sa choke point na ito upang magbigay ng enerhiya sa mga naglalakihang ekonomiya. Sa aspetong heograpikal at militar, ang rehiyong ito ay kasalukuyang higit na kontrolado ng Iran. Anumang pagkaantala rito, kahit ang pinakamaliit ay maaaring lumikha ng mga chain reaction, magtulak sa presyo ng langis sa hindi maiisip na antas at magparalisa sa mga pandaigdigang supply chain. Yan ang dahilan kung bakit ang bawat hakbang militar o politikal dito ay sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo ng internasyonal na komunidad. Sa loob ng maraming dekada, ang balanse ng kapangyarihan sa Kipot ng Hormuz ay palaging nasa alanganing kalagayan. Ang Amerika bilang isang pandaigdigang superpower ay laging nagpapanatili ng malakas na presensya ng militar sa rehiyon ng Gulpo upang matiyak ang tinatawag nitong kalayaan sa paglalayag. Sa kabilang banda, itinuturing ng Iran ang presensyang ito bilang isang direktang banta sa pambansang seguridad at soberanya ng teritoryo nito. Ang tunggaliang ito ay hindi lamang isang digmaan sa aspetong militar kundi isa ring digmaan sa pananaw kung saan ang bawat panig ay sinusubukang itatag ang kanilang sariling mga patakaran. At sa gitna ng matinding tensyon na iyon, isang pahayag mula sa pinuno ng White House ang nag-alab sa isang bagong alon ng matinding reaksyon. Nagsimulang sumiklab ang insidente sa isang malaking kaganapang politikal sa Amerika. Si Pangulong Donald Trump, na kilala sa kanyang impromptu na estilo ng pagsasalita na sumisira sa lahat ng tradisyonal na mga lituntuning diplomatiko, ay umakyat sa entablado. Sa harap ng libu-libong masugid na taga-suporta, sinimulan niyang talakayin ang isyu ng seguridad sa karagatan sa gitnang silangan. Ang mga talumpati ni Trump ay kadalasang may matinding bahid ng populismo, gamit ang mabibigat na salita upang pukawin ang nasyonalismo. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit siya ng isang espesyal na rhetorical na pamamaraan, isang sinadyang pagkakamali, isang biro na may malalim na implikasyon tungkol sa kapangyarihan at dominasyon ng Amerika sa internasyonal na entablado. Sa harap ng madla, malakas na ipinahayag ni Trump ang tungkol sa pressure na inilalagay ng Amerika sa Iran. At pagkatapos, lumitaw ang sandaling gumawa ng ingay. Eksakto niyang sinabi, kailangan nilang buksan ang Kipot ng Trump. Ibig kong sabihin ay Hormuz, paumanhin sa isang masamang pagkakamali. Kaagad ang buong bulwagan ay sumabog sa tawanan at malakas na palakpakan. Ang kanyang mga taga-suporta sa ibaba ay tila lubos na nasabik sa pahayag na ito. Sa panlabas, mukhang isa itong nakakatawang pagkadulas ng dila. Isang uri ng biro na karaniwang nakikita sa mga campaign rally. Gayunpaman, mula sa pananaw ng geopolitical analysis, ang pahayag na ito ay may dalang napakabigat na timbang na lampas sa hangganan ng isang karaniwang biro. Bakit napakahalaga ng pagtawag sa Kipot ng Hormuz na Kipot ng Trump? Mga ginoo at ginang, sa pampulitikang lingwistika, ang pagbabago sa pangalan ng isang estratehikong heograpikal na lokasyon ay nagdadala ng kahulugan ng pagmamay-ari at pagpapatibay ng dominasyon. Sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang pangalan sa rutang pandagat na kinokontrol ng Iran, nagpapadala si Trump ng isang matinding psikolohikal na mensahe na ang Amerika, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang tunay na puwersang nagdidikta ng mga patakaran sa Gulpo. Ang birong ito ay hindi lamang naglalayong aliwin ang mga lokal na botante, kundi isa ring palasong direktang tumusok sa pambansang pagmamalaki ng Iran na nagpapababa sa tungkulin ng Tehran na kumontrol sa sarili nilang teritoryo. Ang masamang pagkakamali na tinukoy ni Trump ay sa katunayan isang mahusay na rhetorical na technique. Pinahintulutan siya nitong gumawa ng isang pahayag ng hegemonya ng hindi pinipigilan ng mga mahigpit na pamantayang diplomatiko. Kung batikusin, maaari siyang umatras ng buo at sabihing isa lamang itong biro. Ngunit ang binhi ng pagpapataw ay naitanim na. Para sa mga gumagawa ng patakaran sa Washington, bahagi ito ng kampanya ng maximum pressure upang pahinain ang moral ng kalaban.
sa pamamagitan ng paggawa sa isang seryosong geopolitical choke point bilang isang katatawanan na nakapangalan sa kanya, ginawa ni Trump ang pisikal na espasyo bilang isang personal na espasyo ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang biro tungkol sa kipot ng Trump ay dulo lamang ng isang malaking tipak ng yelo na puno ng karahasan. Sa likod ng mga tawanan sa bulwagan ay ang mga malalamig at malulupit na desisyong militar. Ginamit mismo ni Pangulong Trump ang tensyon sa kipot ng Hormuz upang bigyang katwiran ang serye ng matitinding hakbang militar. Tahasan niyang iginiit na ang dahilan kung bakit patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake ang Amerika gamit ang Air Force at mga drone sa nakalipas na buwan ay dahil sa katigasan ng ulo ng Iran. Sa pananaw ng Washington, sinasadya ng Tehran na bantaan ang seguridad sa karagatan gamit ang pagkontrol sa kipot bilang isang kasangkapan upang i-blackmail ang mundo. Ang konsepto ng kalayaan sa paglalayag ay naging pangunahing bandila sa estratehiya ng Amerika. Inakusahan ni Trump ang Iran sa pagtanggi nitong ibalik ang karapatan sa ligtas na pagdaan para sa mga internasyonal na barkong pangkalakal sa kipot ng Hormuz. Mula sa pananaw ng Amerika, ang pag-agaw ng Iran sa mga oil tanker o ang pagsasagawa ng mga nagbabantang military drill ay mga paglabag sa internasyonal na batas na hindi mapagbibigyan. Sa makatuwid, ang mga airstrike ay hindi inilalarawan ng Amerika bilang mga gawaing agresyon, kundi ibinabalot sa ilalim ng pangalan ng mga parusa sa pamamagitan ng puwersa upang maibalik ang kaayusan at protektahan ang mga mahahalagang ruta ng kalakalan ng malayang mundo. Ang estratehiya ni Pangulong Trump ay nakabatay sa isang pangunahing paniniwala. Ang napakalakas na puwersang militar ay ang tanging wika na maiintindihan ng kalaban. Tila labis siyang nagtitiwala sa kakayahang mag-deter ng militar ng Amerika. Sa kanyang pag-iisip, ang antas ng pagkawasak mula sa mga pag-atake gamit ang high-tech na armas ay napakalaki, ang presyur na naidudulot ay napakatindi, kahit ang Iran ay wala ng iba pang pagpipilian kundi ang magtaas ng puting bandila at umupo sa hapag ng negosasyon. Ito ang klasikong modelo ng coercive diplomacy, kung saan ang mga bomba at bala ay ginagamit bilang tagapagbukas ng daan para sa mga diplomatiko. Ang kumpiyansang ito ay malinaw na makikita sa pamamagitan ng mga mapagtagumpay na pahayag ni Trump. Hayagan niyang ipinahayag sa mga mamamahayag at sa kanyang mga taga-suporta. Ngayon din, nagkaroon tayo ng isa pang malaking araw ng tagumpay. Tumama tayo sa target at hindi man lang nila alam kung ano ang nangyayari. Ang pahayag na ito ay hindi lamang pumupuri sa ganap na katumpakan at elemento ng sorpresa ng sistema ng armas ng Amerika, kundi pa simpleng kinukutsari ng sistema ng air defense at intelligence ng Iran. Lumilikha ito ng ilusyon ng isang asymmetrical na digmaan kung saan ang Amerika ay ganap na kumokontrol sa kalangitan at buhay ng mga kalaban nito. Ang pilosopiya sa negosasyon ni Trump ay nakapaloob sa isang malamig na pangungusap. Sinumang inatake ng ganoon katindi ay mapipilitang makipagnegosasyon. Naniniwala siyang ang pisikal na sakit, pagkasaid ng ekonomiya at pagkasira ng infrastruktura ng militar ay sisira sa determinasyong lumaban ng mga pinuno ng Iran. Ayon sa senaryo ng Washington, kapag nahaharap sa panganib ng ganap na pagbagsak, mapipilitan ng Tehran na sumuko, isuko ang kanilang nuclear program, ihinto ang pagsuporta sa mga proxy force sa rehiyon at tanggapin ang ganap na pagbubukas ng kipot ng Hormuz sa ilalim ng mga kondisyong ipinataw ng Amerika. Ito ay isang malaking sugal sa mapanirang kapangyarihan. Gayunpaman, napatunayan ng kasaysayan ng geopolitical na ang paggipit sa isang bansa na may mataas na pambansang pagmamalaki ay bihirang magdala ng nais na resulta. Ang mga kalkulasyon ng Administrasyong Trump kahit na nakabatay sa walang kapantay na lakas ng militar ay tila minaliit ang espiritual na lakas at kultural na pagkakakilanlan ng mga Iranian. Habang nagdiriwang ang Washington sa mga malalaking araw ng tagumpay at mga biro tungkol sa kipot ng Trump, sa kabilang dulo ng diplomasya, isang bagyo ng pagtutol ang nabubuo. Lisanin natin ang mga bulwagan na puno ng hiyawan sa Amerika upang pumunta sa isang mas formal at higit na mas tensyonadong lugar. Ito ang punong tanggapan ng United Nations Human Rights Council sa Geneva. Hindi tulad ng mga maingay na campaign rally, ito ang lugar kung saan ang internasyonal na batas, mga kumbensyon sa karapatang pantao at ang pinakamatatalim na diplomatikong salita ay ginagamit bilang mga armas. Sa formal na silid-pulungan ng UN na ito, walang puwang para sa mga nagkamaling biro. Ang bawat pahayag na inilalabas ay nagdadala ng malalim na historikal at legal na kahalagahan. At sa forum na ito, nagpasya ang Islamic Republic of Iran na ilunsad ang pinakamalakas nitong counterattack upang baligtarin ang naratibo ng media at ilantad ang itinuturing nilang malupit na kalikasan ng mga pag-atake. Ang kumakatawan sa boses ng Tehran ay ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi, isang veterano at napakatigas na diplomatiko. Umakyat sa entablado sa harap ng daan-daang internasyonal na kinatawan, ang mukha ni Araghchi ay naging matigas
na nagpapakita ng matinding galit ng isang bansang binubomba. Ang kanyang talumpati ay hindi isang pakiusap para sa kapayapaan sa kahinaan, kundi isang matinding sakdal. Gamit ang pinakamatatalas na salita, mahigpit na pinuna ni Aragchi ang mga aksyong militar ng Amerika habang kinakaladkad din ng Israel, ang pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan sa alimpuyo ng pagkondena. Ginamit ni Foreign Minister Aragchi ang pinakamabigat na termino sa diksyonaryo ng internasyonal na batas, krimen ng genocide. Tahasan niyang inakusahan ng Amerika at Israel na nakagawa at patuloy na gumagawa ng genocide laban sa mga tao sa rehiyon. Ikinatwiran niya na ang mga airstrike na pinuri ni Pangulong Trump bilang pagtama sa target, sa katunayan ay mga malulupit, iligal na gawaing agresyon na yumuyurak sa Charter ng United Nations. Ayon kay Aragchi, ang mga high-tech na bombang iyon ay hindi lamang sumira sa mga pasilidad ng militar, kundi pumatay rin ng maraming inosenteng Iranian, mga buhay na itinuturing ng makinarya ng digma ng kanluran bilang collateral damage. Ang paggamit sa salitang genocide sa United Nations Human Rights Council ay isang maingat na kinakalkulang hakbang diplomatiko. Nilalayo nitong alisan ng lehitimasyon ng mga pag-ataking isinagawa ng Amerika. Nais ng Iran na magpadala ng mensahe sa internasyonal na komunidad na ang Amerika ay hindi ang tagapagtanggol ng kalayaan sa paglalayag, kundi isang malupit na bully na nagsasagawa ng isang hindi makatarungang digmaan. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng aksyon ng Amerika sa Israel, pinukaw din ng Iran ang simpatiya at suporta mula sa mundong Arabo at Islamiko na ginagawa ang bilateral na tunggalian bilang isang mas malawak na pakikibaka laban sa imperialismo at panghihimasok ng kanluran. Upang patatagin ang kanyang paninindigan, hindi lamang gumamit si Foreign Minister Aragchi ng mga legal na argumento, kundi binanggit din niya ang lalim ng kasaysayan at kultural na pagmamalaki ng bansa. Nais siyang hubugin muli ang imahe ng Iran sa paningin ng mundo, burahin ang maling akala tungkol sa isang palabang bansa na madalas na inilalarawan ng media sa kanluran. Mahigpit niyang binigyang diin na ang Iran ay hindi ang panig na nagpasimula ng digmaan. Sa kanyang talumpati, buong pagmamalaki niyang ipinaalala sa mundo ang mga ugat ng kanyang bansa, isang sinaunang imperyong Persian, isang sibilisasyon na nag-ambag ng hindi mabilang na mga tagumpay para sa sangkatauhan at hindi isang grupo ng mga rebeldeng nanggugulo. Ang eksaktong pahayag ni Aragchi ay umalingaw-ngaw ng puno ng emosyon at pagmamalaki. Ang Iran ay hindi kailanman nagpasimula ng digmaan. Ang mga Iranian ay isang marangal at mapagmahal sa kapayapaang bayan, nagmana ng isa sa pinakamayamang sibilisasyon sa mundo. Ang pangungusap na ito ay isang kumpletong kabaligtaran sa marahas na imaheng ikinakabit sa kanila ng Amerika. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanilang sarili bilang isang marangal at mapagmahal sa kapayapaang bayan, sinusubukan ng Iran na makuha ang mas mataas na katayuang moral. Nais nilang patunayan na ang lahat ng kanilang aksyong militar, kabilang ang mga operasyon sa Kipot ng Hormuz, ay nagmumula sa natural na pangangailangan na mabuhay at hindi dahil sa agresibong pagpapalawak ng teritoryo. Gayunpaman, ang pagmamahal sa kapayapaan ay hindi kasing kahulugan ng karuwagan o pagpapasailalim. Kaagad pagkatapos purihin ang kanilang pamana sa kultura, agad na binago ni Foreign Minister Aragchi ang tono ng kanyang boses, mahigpit na nagbibigay ng matinding babala. Iginigiit niya na sa pagharap sa pananalakay, may karapatan at obligasyon ng mga Iranian na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang pagpapadala ng Amerika ng mga aircraft carrier, pagpapakawalan ng mga missile at pagbabantang sakalin ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng mga parusa sa pananaw ng Tehran ay mga aksyong lumampas na sa red line. Sa pagharap sa umiral na bantang iyon, naging aktibo ang lehitimong karapatan sa pagtatanggol sa sarili sa ilalim ng Artikulo 61 ng Charter ng United Nations. Upang durugin ang ilusyon ng Administrasyong Trump na ang presyur ng militar ay magpipilit sa Iran na lumuhod at makipagnegosasyon, naglabas si Aragchi ng isang tiyak na pahayag ng pagdeter, gayunpaman, nagpakita sila ng ganap na determinasyon na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga malupit na mananakop, isang pagtatanggol na magpapatuloy hanggat kinakailangan. Ang parilalang ganap na determinasyon at hanggat kinakailangan ay isang malinaw na mensaheng ipinadala sa Pentagon. Nangangahulugan ito na handa ang Iran para sa isang pinahabang digmaan ng pagkasira. Sa kabila ng pagkakaiba sa firepower, hindi sila susuko. Ang pagkawasak ay hindi hahantong sa negosasyon, kundi hahantong sa mas matinding paghihiganti. Mga manonood, kapag sinusuri ang parehong daloy ng mga pahayag mula sa Amerika at Iran, nakikita natin ang isang matinding pagbabanggaan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na estratehikong ideolohiya. Sa isang banda ay ang kapangyarihan ng hegemonya gamit ang puwersa at mga mapanuksong salita tulad ng biro na kipot ng Trump upang pilitin ang kalaban na sumunod sa mga patakaran nito. Sa kabilang banda ay ang malalim na nasyonalismo, handang gumamit ng mga pinaka-ekstremong hakbang upang protektahan ang pagmamalaki at integridad ng teritoryo.
Naniniwala si Pangulong Trump na ang karahasan ay magbubunga ng konsesyon. Ngunit ipinakita ng kasaysayan ng gitnang silangan, ang karahasan na ipinataw mula sa labas ay kadalasang nagpapatibay lamang sa diwa ng pagkamartir at matinding paglaban. Ang insidente ng pagbibiro tungkol sa kipot ng Hormuz ay sa katunayan isang pagsubok ng limitasyon. Inilalantad nito ang pagiging marupok ng kaayusan ng seguridad sa Gulpo. Kapag ang isang lider ng mundo ay madaling ginagawang pampulitikang biro ang isang pandaigdigang pang-ekonomiyang choke point, pinatutunayan nito na ang mga daluyan ng dialogo at diplomatikong tiwala ay ganap ng gumuho. Habang itinuturing ni Trump ang mga airstrike bilang malalaking tagumpay, itinuturing naman ito ng Iran bilang genocide. Ang malalim na hindi pagkakasundo sa wika at pananaw ay nagpapalabo sa anumang pagkakataon para sa negosasyon. Itinutulak ang dalawang bansa na mas mapalapit sa bingit ng isang malawakang digmaan. At sa gitna ng matinding digmaan ng mga salitang iyon, ang kipot ng Hormuz ay patuloy na umuungal sa mababangis na alon nito. Walang pakialam ang makitid na rutang pandagat na ito kung tatawagin itong kipot ng Hormuz o kipot ng Trump. Ang tanging alam lang nito ay sa bawat araw na lumilipas, kailangan pa rin dumaan ng mga higanting oil tanker, nagdadala ng hindi mahulaang panganib ng sunog at pagsabog. Anumang tilamsik ng apoy, maging ito man ay isang ligaw na missile o isang maling pagkalkula ng mga patrol boat, ay maaaring gawing isang maling dagat ng apoy ang rehiyong ito. Tinutupok ang mga pagsisikap ng buong mundo sa pagbawi ng ekonomiya. Ang pinakamalaking panganib sa krisis na ito ay wala sa mga armas, kundi nasa kayabangan at mga maling pagkalkula. Kapag naniniwala ang Amerika na ang maximum pressure ay magdadala ng kapayapaan, maaari nilang hindi sinasadyang itulak ang Iran sa isang sitwasyon kung saan wala na silang mawawala. At kapag iginit ng Iran ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang sarili hanggat kinakailangan, naglalakad din sila sa isang manipis na lubid sa pagitan ng deterrence at pagpapatiwakal. Parehong naglalaro ang magkabilang panig ng isang laro ng mataas na pusta kung saan walang gustong unang kumura. Ngunit sa geopolitical na larong ito, ang kapalit ay hindi ang mga chips sa isang casino table, kundi ang buhay ng mga tao at pandaigdigang katatagan. Suriin natin ang mas malalim ang tungkol sa retorikal na taktika ng dating Pangulong Trump. Ang paggawa sa isang internasyonal na krisis bilang isang personal na entablado ay ang espesyalidad ng kanyang administrasyon. Sa pamamagitan ng pagtawag dito na kipot ng Trump, nagsagawa siya ng isang hakbang na tinatawag na pagsasapersonal ng labanan. Para sa kanyang mga botante, lumilikha ito ng imahe ng isang malakas na lider na kayang ibaluktot ang heograpiya ng mundo ayon sa kanyang kagustuhan. Nilalabo nito ang tunay na pagiging komplikado ng maritime law at mga potensyal na panganib sa militar. Ginagawa nitong isang madaling tandaan at nakakaganyak na islogan ang isang usapin ng buhay at kamatayan, ngunit lubos na nakakalason para sa diplomatikong proseso. Bukod pa rito, ang pag-iisip na sinumang inatake ng matindi ay mapipilitang makipagnegosasyon ay nagpapakita ng isang pananaw na napaka-komersyal sa internasyonal na relasyon. May tendensiya si Trump na ituring ang mga bansa bilang mga korporasyon ng negosyo. Kapag na-squeeze sa presyo hanggang sa babang karote, mapipilitan silang pumirma sa kontrata. Ngunit ang Iran ay hindi isang real estate company. Isa itong teokratikong estado na may ideolohiyang malalim na nakaugat sa relihiyon at kasaysayan. Para sa pinakamataas na pamunuan sa Tehran, ang pagsuko sa ilalim ng militar na presyon ng Amerika ay hindi lamang isang pagkatalong diplomatiko, kundi isang pagkakanulo sa mga pangunahing mithiin ng Rebolusyong Islamiko. Dahil batid dito, ang reaksyon ni Foreign Minister Araghchi sa United Nations ay isang pagsisikap na alisin ang bigat ng kapangyarihan ng Amerika. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga konseptong tulad ng genocide, malupit na mananakop at marangal na bansa, inililipat ng Iran ang digmaan mula sa pisikal na espasyo kung saan mas mahina sila sa firepower tungo sa moral at legal na espasyo kung saan maaari nilang tawagan ang galit ng internasyonal na komunidad. Ito ang taktika ng mahina. Gamitin ang mismong pagkawasak ng malakas bilang patunay laban sa legitimasyon ng malakas na iyon sa pandaigdigang entablado. Sa partikular, ang patuloy na pagbanggit ng Iran sa Israel kasama ng Amerika sa mga akusasyon ng genocide ay hindi nagkataon lamang. Sa pananaw ng mundo ng Tehran, ang Amerika at Israel ay iisang pinag-isang puwersa sa estratehiya ng pang-aapi sa mundong Islamiko. Sa pamamagitan ng pagsasama sa dalawang bansang ito sa isang hatol, pinupuntirya ni Foreign Minister Araghchi ang damdaming anti-Western at anti-Israel na malalim nang nakatanim sa maraming bansa sa gitnang silangan. Nakakatulong ito sa Iran na hindi lamang ipagtanggol ang sarili kundi kunin din ang nangungunang papel sa pakikibaka ng rehiyon, binabago ang paghihiwalay bilang isang anyo ng soft power na may malaking impluwensiya. Kaya, paano maisa sa katuparan sa pisikal na larangan ang ganap na determinasyon upang ipagtanggol ang sarili ng Iran?
Dahil walang kakayahang makipagharap ng direkta laban sa malaking Air Force at Navy ng Amerika, na perpekto ng Iran ang sining ng asymmetrical warfare. Gumagamit sila ng network ng mga swarm ng speedboat, naval mines, coastal anti-ship missiles at proxy militia forces na nakakalat sa buong rehiyon. Ang anumang pagsisikap ng Amerika na piliting buksan ang kipot ng Hormuz sa pamamagitan ng puwersa ay haharap sa isang komplikadong defense matrix kung saan ang isang maliit na bangka ay maaaring magdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa isang modernong barkong pandigma. Ang mismong pag-iral ng asymmetrical warfare capability na ito ay lumikha ng isang madugong pagkapatas. Alam na alam ng Pentagon ang lakas nito, ngunit alam din nila ang halagang babayaran kung masadlak sila sa isang all-out war sa Gulpo. Sa makatuwid, ang mga airstrike na pinuri ni Trump ay sa katunayan higit na may kalikasan ng localized deterrence kaysa upang tuluyang sirain ang kakayahang militar ng Iran. Ito ay mga simbolikong pag-atake, sapat upang magdulot ng sakit, sapat upang pawiin ang pampulitikang presyur sa loob ng bansa, ngunit maingat na kinakalkula upang hindi lumampas sa limitasyon na hahantong sa isang hindi makontrol na digmaan. Gayunpaman, para sa mga ordinaryong mamamayan sa magkabilang panig, ang psikolohikal na digmaang ito ay nagiiwan ng malalalim na peklat habang pumapalakpak ang mga politiko sa Washington sa biro tungkol sa kipot ng Trump at minamanipula ng mga diplomatiko sa Geneva ang mga legal na termino. Milyon-milyong mga mamamayang Iranian ang kailangang mamuhay sa ilalim ng anino ng malulupit na parusa at takot sa mga bombang naghihintay tuwing gabi. Ang katigasan ng ulo ng pamunuan ay pinagbabayaran sa pamamagitan ng pagkasaid ng sibilyang ekonomiya. Ito ang madilim na panig ng estratehiya ng maximum pressure kung saan ang mga sibilyan ay nagiging mga hindi nakikitang hostage sa isang malupit na larong geopolitikal. Sa pagbabalik tanaw sa buong kaganapan, maaari tayong makakuha ng isang mahalagang aral tungkol sa sining ng internasyonal na negosasyon. Ang pahayag ng dating Pangulong Trump na tumama tayo sa target, mapipilitan silang makipagnegosasyon, ay napatunayang isang maling konklusyon sa aspetong estratehiko. Ang pamimilit sa pamamagitan ng puwersa ay maaaring sumira sa mga pisikal na pasilidad, ngunit hindi nito masisira ang kalooban ng isang bansa na may libu-libong taon ng kasaysayan. Sa halip na dalhin ng Iran pabalik sa hapag ng negosasyon, ang mga airstrike at mga mapang-insultong salita ay lalo lamang nagpalakas sa mga hardliner factions sa Tehran na ginagawang abo ang lahat ng pag-asa para sa isang diplomatikong kasunduan. Ang talumpati ni Foreign Minister Araghchi tungkol sa isang marangal at mapagmahal sa kapayapaang bayan ay hindi lamang isang pagtatanggol para sa kasalukuyan, kundi isang alingaw-ngaw din ng kasaysayan. Ipinapaalala nito sa mundo ng kanluran na kinakaharap nila hindi ang isang batang estado, kundi ang mga tagapagmana ng Imperyong Persian, mga taong may sapat na estratehikong pasensya upang mapagtagumpayan ang mga krisis. Ang pagtatanggol na hangga't kinakailangan ay hindi lamang salita. Ito ay isang madugong pangako na ang Iran ay hindi kailanman tatanggap sa pag-iral ng hegemonya ng anumang dayuhang kapangyarihan sa mga karagatang itinuturing nilang sarili nilang teritoryo. At sa huli, ang kipot ng Hormuz ay nandoon pa rin. Hindi binago ang pangalan sa kipot ng Trump at hindi rin ganap na isinara tulad ng banta ng Iran. Nananatili itong isang nakakatakot na choke point, isang manipis na red line na naghihiwalay sa marupok na kapayapaan at isang pandaigdigang sakuna. Ang insidente ng maling salita ng dating Pangulo ng Amerika, ang mga bombang nahuhulog sa gabi at ang mga akusasyon ng genocide sa United Nations. Ang lahat ng ito ay mga pinakabagong kabanata lamang sa isang aklat ng kasaysayan na puno ng dugo at langis sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Isang aklat na walang nakakaalam kung kailan magwawakas. Salamat sa inyong pagsama kay Kio sa paglalakbay na ito ng pagsusuri sa matinding geopolitical hotspot. Kung sa tingin ninyo ang pagsusuring ito ay nagbigay ng malalim na pananaw at halaga, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa channel na Kawili-Wiling Kaalaman upang hindi palampasin ang mga susunod na estratehikong dosye. Ang inyong suporta ang aming pinakamalaking motibasyon upang patuloy na suriin ang mga komplikadong katotohanan sa likod ng mga headlines sa balita. Paalam at magkita-kita tayong muli.